At kaugnay po niyan, dumako naman tayo ngayon sa Villamor Air Base. Kaugnay po ng nakatakdang paglipat ng mga pasilidad sa Campo Aguinaldo. Nag-uulat po doon si Dina Pagibitan live. Dina? Yes, Kirby, bago yan, nandito pa rin tayo sa Villamor Air Base at since November 16 nga hanggang kaninang umaga, may 2,551 ng pamilya mula sa Eastern Visayas ang dumating dito sa Villamor. Nasa may 1,277 naman ang nabigyan na ng libreng sakay o pauwi sa kanilang mga kamag-anak. Yung mga sinundo ng kamag-anak nasa 1,056 na at yung self-discharge ay nasa 45 families. Kagaya kahapon, hindi lamang mga kababayan natin mula sa mga apektadong lugar sa Eastern Visayas ang dumarating dito sa Villamor Air Base hanggang kaninang alas 12 ng tanghali. Marami pa ring mga volunteer na dumadating dito. Isinasagawa pa rin dito ang medical assistance, pamamahagi ng relief goods, assessment sa ating mga kababayang nasalanta tulad ng mga personal na impormasyon, mga pangangailangan, gayon din ng stress debriefing. Bukas din ang children's activity area dito sa Villamor at kitang-kita nga natin na na-enjoy yung ating mga bata dito sa laruan, coloring books at mga libro na maaari nilang gamitin pa uwi. Layo nito na bigyang saya, ngiti at pag-asa ang mga bata. Ito nga nakikita natin sa ating ang monitor, yung mga relief goods na ipinapamahagi pa rin ng ating mga volunteers. Tuloy-tuloy din ang operation ng Oplan Hatid ng gobyerno at iba't iba pang organisasyon. Kumpara kahapon, mas dumami ngayon ang mga nag-o-offer ng libreng hatid para sa mga kababayan natin. Meron nga dito libreng hatid sa NCR, Laguna at sa marami pang panig ng Luzon. Makikita rin natin dito yung mga tent, yung relief goods, iba't ibang mga organisasyon na nagbibigay nga ng mga libreng sakay. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Ocol kanina, dito yun ngang paglilipat ng mga kababayan natin doon sa Camp Aguinaldo ay matutuloy na ngayon. Kung makikita nyo nga sa aking likuran, patuloy na yung paglilipat o pagbabaklas ng mga tent para ilipat na doon sa Camp Aguinaldo. At yung hakbang nga na ito, ayon kay Air Force spokesperson Colonel Ocol kanina, dito segmented na ang task ng government agency. Doon sa Camp Aguinaldo, yung DSWD na ang sa command center, nutrition, registration, temporary shelters, DOH naman sa medical assistance, Office of the Civil Defense kasama ang AFP sa transportation, MMDA sa volunteer management. At sa hakbang na yan, narito po ang aking panayam kay Colonel Miguel Ocol ng Philippine Air Force. Yes. Well, actually, totoo yun kasi national leadership has decided that we transfer to Camp Aguinaldo for the very reason that the capacity of Villamor Air Base is quite limited at the moment. We are expecting more evacuees in the next few days, not only by air but also by other means like sea and land, no? If that is possible, and from the other provinces, not only from Tacloban. So it will be central now to Camp Aguinaldo so that we can provide more services to them. Remember, this one is optimized only for air. So dumami na yung influx ng mga evacuees, nandun na, magtutulong-tulong na po lahat ng ang government natin to help. And of course, we also appeal to the volunteers na I hope, please, you replicate this there so that we can really show that Filipinos care. Sir Kirby, tiniyak nga ni Colonel Ocol na sapat ang logistic sa ating mga kababayan at sa facilities dito na ililipat sa Camp Aguinaldo. At panawagan niya sa ating mga kababayang gustong mag-volunteer. Sa Aguinaldo na po tayo pumunta dahil sinisimulan na po ang paglilipat ng mga facility at kababayan natin dito sa Villamor Air Base. Kirby. Alright, maraming salamat sa iyo, Dina Pagibitan. Nag-uulat po yan ng live mula sa Villamor Air Base.